Ayun mga boss, sa video na ito tuturuan ko kayo kung paano ang step by step na pag-test ng battery na 18650. Pero paano nga ba natin malalaman kung goods pa ang isang 18650 na battery? So ayun mga boss, kailangan natin gumamit ng multimeter para malaman kung goods pa ang battery natin. Sabi dito mga boss, kapag tinester natin, kapag 4.2 volts, ibig sabihin ay fully charged ang battery. Kapag 3.7 volts naman, ibig sabihin ay normal yung battery or 50 to 70% ang charge ng battery. Kapag 3.3 volts hanggang 3.5 volts, kailangan daw i-charge ang battery. Kapag 3 volts pababa naman daw ay ibig sabihin over-discharge na raw ang battery at maaaring sira na. Kapag 0 volts naman daw ay maaaring dead na or may protection circuit na nag-trip. Pero bakit nga ba tinawag na 18650 ang battery na ito? Sa mga hindi nakakaalam, sa sukat ng mismong battery kinuha yung 18650. Bali 18mm yung diameter niya. .65mm naman yung haba ng battery. At yung 0 naman ay yung hugis mismo ng battery na hugis pabilog. Kaya siya tinawag na 18650. So ayun, ito na nga mga boss. Sukatin na natin isa-isa yung mga battery. Kung digital tester na automatic ang gamit nyo, iset nyo lang sa DC. Kung analog naman or manual, iset nyo sa DC tapos 10 volts. Pag nakasukat tayo ng 3.7 volts pataas, itatabi ko yung battery kasi balak kong gumawa ng power bank. Although hindi ganun kataas ang capacity ng mga battery na ito, pwede na rin. Pang sariling gamit lang naman. Mga boss, kung mapapansin nyo yung mga terminal ng battery, may mga hinang na, mga luma na kasi to. Ito na mga boss, simulan na natin ang pag-test. So yung unang battery mayroong 3.9 volts. Itong pangalawang battery wala na, patay na to. Four volts itong pangatlo. .9 itong pang-apat. .5 naman itong pang-lima. Wala na rin to, hindi ko na to isasama. 4 volts yung pang-anim. Four volts din yung pang-pito mga boss. Four volts din yung pang-walo. At ang pang-siyam ay 4.1 volts. So bali mga boss, meron tayong 7 goods na battery. Bali, ang gagawin ko dito, ipaparallel ko muna sila para magpantay-pantay yung voltahe nila. Tapos sa next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to gagawing power bank. Hanggang dito na lang mga boss. Salamat sa panonood.